pagkayamot at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello sa inyong lahat. Please, call me Albert. Ilang buwan na po akong listener ng Lihim ng Liham. Pero Team YouTube po ako. Doon po ako nanonood at nakikinig. Minsan, kapag hindi ko po nahuhuli ang programa mo sa umaga. DJ Lindsay, meron po akong girlfriend at 7 months na po kami. Healthy at masaya naman yung relationship namin. Sa loob ng 7 buwan na pagsasama namin, meron pala akong hindi alam sa partner ko. Nalaman ko yan lately na lamang. Meron siyang kuya na maituturing na ang sabi niya ay guardian niya raw. Yung parents kasi ng girlfriend ko ay nasa ibang bansa, kaya pinagkatiwala na nila yung anak nila doon sa kuya niya. Yung kuya na yon ay hindi niya totally kuya talaga na kapatid. Ang pakilala sa akin ng partner ko ay pinsan. Kaya nagtuloy-tuloy kami. Siyempre, kampante naman ako kapag magkasama sila kasi pinsan niya yon, kuya niya. Never akong nag-doubt o di kaya naman nag-isip ng kung anong masama tungkol doon sa kuya or sa kanilang dalawa. But this past few days, napansin ko, DJ Lindsay, na hindi normal sa magpinsa ng magyakapan, mag-kiss before umalis, at mag-I love you-han sa text messages. Pero hinayaan ko lang. Hindi ako nagsalita o nag-isip ng kung ano tungkol sa kanilang dalawa. Hanggang sa napansin ko na sobra na yata yung ginagawa nila. Kaya naman one time, habang naliligo yung girlfriend ko, tinry kong buksan yung cellphone niya. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para gawin yon. Pakiramdam ko kasi merong hindi tama na nangyayari. So, inopen ko. At doon ko nalaman, DJ Lindsay, na hindi niya pala tunay na pinsan yung kuya niya. Kundi inampon pala yon ng mga magulang niya. At palihim pa lang silang naging magkarelasyon noon. Yun po ang masaklap doon. Dati silang mag-ex. Kasi nabasa ko na binati ng kuya niya yung girlfriend ko ng Happy 3rd Anniversary, baby.
nagulat ako, DJ Lindsay. Halos hindi ko alam kung paano ako magre-react. For the past 7 months, nababalot po sa kasinungalingan ang relasyon namin. Dahil hindi nagsasabi sa akin ng totoo, ang girlfriend ko. Naiyak ako na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi biglang lumabas yung girlfriend ko. Binitawan ko agad yung cellphone niya at agad akong lumabas ng bahay. Sabi ko may bibilhin lang ako pero ang totoo, pinipigilan ko yung luha ko. Hindi ko na kinaya pang itago sa kanya yung nalaman ko. Kasi isang beses, nakita ko na muntik na naman silang mag-kiss. Pero bigla akong lumabas. Napailing na lang ako. At doon na rin ako umamin sa kanya na alam ko na ang lahat. Nagsorry lang yung girlfriend ko sa akin, pero ang mabigat dito, DJ Lindsay, ang sabi niya, wala daw siyang regret sa mga ginawa niya. Wala siyang pinagsisisihan pero alam niya kung ano ang pagkakamali niya sa akin. Ngayon po, wala na akong nakikita na kaswitan sa kanilang dalawa. Pero alam ko rin kasi na nagbubura na siya ng messages. Kaya mas lalo po akong nag-overthink tungkol sa kanila. DJ Lindsay, simple lamang po ang tanong ko. Tuloy ko pa ba? O tama na? Maraming salamat at more power to your program, DJ Lindsay. Ako po si Albert. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa pagkupulungan. Check your time. Ano nga bang oras na? 9:16 na po ng umaga. Oo, nakakaloka. Yan yung nangyari kay Albert. Oo, si Albert, no? In fairness, ang tapang niya. Tsaka ang tibay ng dibdib niya. Nalaman mo yung katotohanan na meron palang, alam mo yun, pa-secret na magkarelasyon yung jowa mo. At tsaka yung lagi niyang kasama na lalaki. Pero nag-stay ka pa rin dyan, no? At talagang kailangan mo magtanong ng ibang tao or tanongin yung opinion ng ibang tao tungkol dyan, Albert, ha? Nakakaloka ka. Sige, bago yan, babatiin ko muna ng happy birthday si Andy. Andy, happy birthday! Ayan. And see you later sana kapag maagang nakauwi si Tito Romel. Ayan. Ang dami nagba-birthday talaga ngayon ng September, no? In fairness. Maraming Virgo. Tapos, tama ba? Yung kalahati ng September, hindi na Virgo yan eh. Oo, sorry na. Hindi ako masyadong maalam. Anyways, lihim ng liham. Pagka we are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Once again, energyfm1067 on Facebook. Kaya naman, i-share mo na yan, i-like mo na yan, i-love mo na yan, at mag-comment ka na dyan dahil pag-uusapan na po natin yung kwento ni Albert. Si Albert na wala namang ibang intensyon kundi mahalin yung girlfriend niya. Pero bakit nga ba nagsinungaling from the very beginning? Ano ba ang agenda ni Ante? Ba't kailangan niya pa si Albert? Bakit nandamay pa siya kung meron naman talaga siyang ibang boyfriend? Diba? Siguro para palabasin sa mga magulang niya na wala silang relasyon nitong ampon, diba? Sabi kasi inampon daw eh. Tapos naging magjowa pala yung dalawa. Wow!
Diba? So, paano para pagtakpan yung fact na, alam mo yun, sila naman talaga, pero ayaw nilang malaman ng mga magulang, kaya ginamit niya si Albert para pangtapal ba, ganyan. Diba? Pero yun naman yung katotohanan, yun lang yung nakikita kong ano dun eh. Ang gulo doon kung bakit kailangan niyang isama or idamay si Albert, diba? Ay nako, o ba naman kuya? Sabi dito ni Diesta Randy, iwanan mo na yan, walang kwenta yan, huwag kang magpaka-martyr, brother. Ganyan, sabi dyan ni Diesta. Diba? Sabi ni Agnes, huwag mo nang ituloy sender, lalo ka lamang masasaktan. Talagang masakit yan, yung tipong wala kang kaalam-alam, no? Diba? Kumbaga parang kampante yung isip mo na pag uwi ng jowa mo sa bahay nila, o di kaya naman kapag wala kang ginagawa yung jowa mo, may maglo-look after her safety. That is the kuya or pinsan kuning. Yung pala yung pinsan na yun, jowa din pala nung girlfriend mo. Nakakaloka. Talaga nga namang aalagaan yun, te. Oo, kuya pala. Oo, talagang aalagaan yun, jowa eh. More than pag-aalaga pa, as in. Oo. Naku, hindi ko alam kuya kung bakit tinatanong mo pa sa amin yan. Dapat talaga alam mo na kung anong sagot dyan. Siguro kailangan mo ng validation. Kasi usually kapag mga ganyan yung sa lalaki ha, kapag alam nila na niloloko sila ng babae, matik yan, iwan agad, goodbye agad, back up. Kasi talagang mabilis matapakan mabilis matamaan ang ego at pride ng mga lalaki. Pero in fairness naman kay Albert, siguro talagang mahal niya yung babae kasi alam mo yun, nagdadalawang isip pa siya kung ano ba, i-let go ko na ba to? Or talagang kakapit ba ako? Ganyan. Oo, pero siguro kailangan mo lang talagang makarinig talaga mula sa ibang mga lalaki din, no, ng katotohanan ng buhay. Sabi dito, Albert, akin ka na lang. Ay, sabi ni Ate Robicel. Ate Robicel, ano yan? Sabi ni RJ Kim, enough na kung wala kang peace of mind sa relationship nyo, then leave. Ay, totoo yan, in fairness. Kung palagi ka na lang nag-iisip kung ano bang dapat mong gawin, nasan ba siya, sinong kasama niya, di ba? Kasi may pag-overthink na nagaganap dahil meron niyang history itong jowa mo, then wala akong nakikitang rason kung bakit kailangan mo pang magstay. Wow! Sabi naman ni Gigi, alam mo na dapat ang gagawin mo, kuya. Oo. Ganun. Ganon. Charay. Hindi nga. Kasi very important nowadays, sa mundo na napaka-stressful ng mga nangyayari, di ba? And I'm sure sa buhay mo, meron ka ring mga triggers ng stress. Siyempre, kapag meron tayong relasyon, I don't know kung mag-agree kayo sa akin, gusto natin, kumbaga, safe haven natin yung ating relasyon, di ba? Kaya nga meron tayong sinasabi na, you are my home. Di ba? To me, you are my safe haven. Di ba? Kasi gusto natin, yung partner natin, yung ating pahinga. Sila yung pagmumula ng serenity ng buhay natin, 'di ba? Yung peace ng buhay natin. 'Di ba? Sa mga pagkakataon na ang gulo-gulo ng opisina, ang gulo-gulo ng sarili nating pamilya, hindi nagkakasundo-sundo, hirap na hirap ka sa trabaho dahil nasi-stress ka, dahil pinupush ka to your limits ng boss mo at ng mga katrabaho mo. Gusto mo yung makakausap mo ay yung taong mag-i-inspire sa iyo. 'Di ba? At maiimpluwensyahan ka rin ng inspiration na 'yon because she matters to you. 'Di ba? Kasi mahal mo siya, kasi hindi ka niya binibigyan ng rason para mag-doubt sa pagmamahal na pinapakita niya sa iyo kasi puro yung pagmamahala ninyong dalawa. Walang kung ano mang extra on the side. So, if it's the other way around, kung yung relasyon mo mismo nagiging rason kung bakit araw-araw kang galit, kung bakit araw-araw kang nakakunot yung noo mo at ang dami mo ng fine line sa mukha, 'di ba? Kung yung relasyon mo yung dahilan para questionin mo yung sarili mong desisyon, then I don't know why you're still there. Ba't kailangan mo pang magstay sa, 'di ba, sa tao na 'yan? Wow! 'Di ba? Dapat ang karelasyon natin yung tipong alam mo yon, kapag hindi ka na certain sa mga bagay sa paligid mo at sa sarili mo, dapat siya yung magre-remind sa'yo na, ano ka ba, kaya mo yan? Ano ka ba, nandito lang ako. Kayang-kaya natin to, nandito lang ako para sa'yo. Iwan ka man ng mga tao sa mundong to, nandito ako para sa'yo. Hindi kita sasaktan, hindi kita lolokohin. Ganun dapat ang karelasyon, ganun dapat ang partner, mahal ko. Pero kung yung partner mo mismo,
Ilang buwan niyang nagsinungaling sa'yo? 7 months na nagsinungaling sa'yo? Hindi sinabi yung totoo? Tapos ang sinabi pa niya sa'yo is wala siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya, di ba? At alam niya kung anong pagkakamali niya. Parang hindi yata ako nakarinig ng word na sorry, ha? Oo. May mali. Hindi natin alam kung ano bang meron dun sa babae? Ba't hindi niya maiwan-iwan yung jowa? Ba't hindi niya inamin sa'yo? At bakit ka nandyan sa frame na yan, sa triangle na yan in the first place, di ba? Nako, spare yourself some trouble. Huwag ka nang makigulo dyan sa kung ano mang meron sila at umalis ka na sa frame na yan, sa equation na yan. Wow! Oo. Nako, hindi na mo alam, baka mamaya yung mga iba-ibang agenda yung dalawang yan. Kung ano pang problemang underlying problem, di ba? O sabi dito ni Mickey, nako Roberto. Huy, Albert yung pangalan, anong Roberto ka dyan? Napakabait mo pa sa part na yan, pero kung iisipin, ito yung stage na nawawalan ka lang talaga ng gana. O kung hindi mo na kaya, i-cut mo na lang, di ba? Ito yung magiging issue nyo if tinuloy nyo ito. Just follow your instinct. As usual, Mickey po ito ng Urban Scooters. Love you, Madam Linz. Aw, thank you so much. Love you too. Sabi naman ni Joanna Yuan, good morning po DJ Lindsay. Shoutout man po sa friends ko na birthday ngayon. Thank you so much. So shoutout sa inyo ha, sa mga friends ni Joanna Yuan. And Bon Pascual San Juan, pang teleserye ang kwento ni Letter Sender. Truly friendship, pang teleserye nga yung ganyan. Inampon. May teleserye bang ganyan? Wait lang. Sino ba yung mga inampon tapos naging jowa? Pangako sa'yo, hindi naman 'di ba? Christine Hermosa, Jericho Rosales. Oo. Yun yung mga kapanahunan ko kasi. Sabi naman dito ni Baby, kaya po kailangan maging matatag, wag sumuko, laban lang kuya. Laban lang tao. Sabi naman, iba-iba talaga yung mga perception ng tao eh. Iba yung paniniwala nila. Sabi ni Baby Rodriguez, dapat doon ka sa babae na uunawain kung ano ka at mamahalin ka ng tapat. O 'di ba? Sabi naman ni Abet Mendoza, kuya with benefits. May kuya ka na, may benefits ka pa, di ba? Again, ayaw natin ng magulong usapan. Diyos ko, ayaw natin ng relasyon na pag-iisipin ka ng, di ba, parang puzzle or maze, di ba? Ayaw natin ng ganyang setup. Ayaw natin. Kaya kung ako sa'yo kung ako lang naman sa'yo, kung ako yung nasa sitwasyon mo, ay teka lang, may relasyon na pala kayong dalawa. At matagal na pala kayo, 3 years. Di congratulations sa inyong dalawa. Oo. Alis na ako. Pack up na ako. Good luck to you guys. Ganon, di ba? Kasi secretly, feeling ko kahit sino ang maging boyfriend ng babae na yan, hindi mawawala sa equation or sa frame si Kuya. Di ba yung pinsan-pinsanan niya? Hindi yan mawawala kahit sino pang dumating na lalaki sa buhay niya, nandyan pa rin yung Kuya na yan. At hindi siya makakapag-boyfriend ng seryosohan kahit anong mangyari kasi nandyan yung Kuya. Oo. Pinagbabantay nga daw sa kanya dahil siya yung pinagkakatiwalaan ng magulang, di ba? Pero ano pala, may ibang agenda pa, bantay sa lakay pa. May ibang term doon, hindi bantay sa lakay eh. Alam mo yun? So wala, kahit anong mangyari dyan, hindi na kayo magkakaroon ng happily ever after unless ipaglaban ka ng girlfriend mo at tanggalin niya yung kuya-kuyahan na yan, makipag-break siya sa kuya-kuyahan na yan. Yun lang, yun nakikita ko. Oo, forever na yan nandyan, lalo na kung may tiwala yung mga magulang doon sa kuya-kuyahan. Naku, patay ka dyan, oo. Walang mangyayari sa inyong dalawa. Sino pa? Sabi ni Ayesha Handy, time heals all once. Pray ka lang, malalaman mo ang sagot sa mga tanong mo. Tama naman din yun. Sabi ni Celine Mia, idol, pa-shoutout naman, Diana May, grama na maganda. Hoy! Sabi dito, kaya dapat bago magmahal, agad isipin muna kung sila yung perfect partner. O, diba? Sabi ni Diasta Randy, wag po, kuya. Diba? Sinacharot nyo lang kami, kuya-kuya. Kaya nakakatakot yung mga kuya-kuya na tawagan na yan, ha? Oo, mga style kasi yan ng mga generation ngayon. Hoy! Diba, kuya? Hi, kuya, kumusta po? Ganyan. Hi, kuya, ganyan-ganyan. Kuya-kuya. Tapos, after ilang buwan, baby na tawagan ninyo. Tigil-tigilan nga. Kuya, ang gwapo mo ngayon, ha? Kinuya mo pa? Oo. Sabi naman ni Leo Jr., hello po, good morning. Lagi po ako nakikinig habang nasa biyahe sa Lihim ng Liham. Thank you so much, Kuya Leo Amlon Jr. So that's it. Ano bang sabi ni Kuya? Simple lang naman. Kuya tuloy. Sabi ni Albert, simple lang naman ang katanungan. Oo. Tigil ko na ba or tuloy ko pa? Oo. Ako, for me ha,
I am for itigil mo na and get yourself somebody na mas aalagaan ka at mas pahahalagahan yung pagmamahal na binibigay mo at yung tipong seseryosohin ka. Yung partner, yung tao na walang kahit anong secret na makakasakit sa'yo. Okay? Kasi lahat naman tao may secrets eh. 'Di ba? Lahat naman ng tao may mga tinatago. Pero piliin natin yung tao na yung tipong kakayanin mo yung mga sikreto nila at magiging honest sa'yo. Diba? At sa pagmamahal na binibigay mo sa kanila. Tipong tanggap mo kung ano yung dark past nila. Tanggap mo kung ano yung dark secret nila. Diba? Kasi iba yung sa kanya, niloloko siya hanggang ngayon eh. Sila naman nung kuya eh, pero diba? Kaya yon, hanap ka ng iba. Yung mamahalin ka, yung totoo sa'yo, yung hindi nagsisinungaling. Kasi kapag walang trust, mahirap makipagrelasyon ng walang trust, di ba? Oo. Baka magbunga ng maaga yan. Hoy, hindi yun yung trust na yon. Oo. Kapag walang tiwala, hindi gagana ang isang relasyon kapag walang tiwala. Okay. Wow! 9:28 na po ng nagmamagandang umaga. Thank you so much, Albert, for sharing your story with us. And, hanap ka lang ng iba. Tigil mo na yan. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Lalong-lalo na kung alam mo na hindi ka naman nag-iisa at meron kang kahati sa puso ng babaeng minamahal mo. Love yourself more. Tutok lang. Mula nang aking